bagong channel, Utog TV. Utog kasi mahilig akong sumayaw. Rinig ako ng tugtog. Sumasayaw ka agad ako ganyan. Ganyan. Tug. Muna siya. Shout out sa lahat ng mga kautog. Mga palautog. So, Bisaya day. Pwede rin mag-Tagalog, pwede rin mag-English. Minsan, oo. Hindi ka lang fluent sa English. Binigyan ko lang siya ng meaning. Utog over sa tawa, over sa galak. Kasi may mga previous videos ko, mga videos sa mga anak ko, ay puro mga funny videos lang. Ayan, kasi gusto ko talaga na tawa lang, magpatawa lang, di ba? Sa stress, tawa gyapon. Diba? So, positive lang, good vibes lang sa araw-araw. Happy ba? Tani mag-vlog, no? Gusto ko lang i-share yung journey ko. Okay, bago ko pumunta dito sa Amerika, kung saan nandito yung destiny. Una-una, pag-usapan muna natin kung paano ba kumuha ng passport. Kasi yun yung pinaka-importante. Hindi ka pwedeng makaalis ng bansang Pilipinas kung wala kang passport. So, yun muna ang pag-uusapan natin. Tsaka, yung nandun pa kasi ako sa Pinas, actually, marami na nagtatanong sa akin, paano ba pagkuha ng passport? Diba, magkano ba daw? Mahal ba daw yun? Pwede mong gawin to kahit ikaw lang. Huwag ka lang pumunta sa ibang mga computer shop. Pwede ka magbabayad ka, diba? Mahal-mahal kaya. Pwede mong gawin sa computer. Kung may computer ka. Pwede mo siyang gawin sa tablet. Kung may tablet ka. Pwede mong gawin sa cellphone. Marami ngayon, di ba? Mga cellphone lang, pwede na. Basta may internet ka lang, pwede ka na magpunta sa Google. Passport appointment. Ayan, so ilalagay ka diyan na mag-a-appear. Ayan, yun yung pinaka-home ng Department of Foreign Affairs. Ayan, diyan mo makikita kung anong gagawin mo. Ayan, so schedule an appointment, i-click mo yan. Ayan, so may lalabas na mga ganyan, terms and conditions. Ayan, i-click mo lang. Ayan, click mo yung by proceeding with this application. You understand sa lahat ng mga itchy-britchy, sa mga rules nila, rules and regulations, may consent ka. Ayan, makikita mo dyan, yung dalawang blue na yan. Ayan, yung start individual appointment or start group appointment. Kung marami kayo na pupunta, magpaset ng appointment, then click mo yung start group appointment. Pero kung ikaw lang mag-isa, start mo yung start individual appointment. Yan. So, yan ang lalabas pag pinindot mo yung individual. Okay? So, makikita mo dyan yung region, Asia Pacific. Ayan, yun na yun. Yun yung selector niya. Asia Pacific, Europe, North America, South America, Middle East. Ayan. So, country mo, Philippines. Siyempre, Pilipino tayo. Yan na yun. Tapos, itong site na sinasabi nila, yan yung site na kung saan mo siya kukunin. Meron siyang Angeles, Pampanga, Antipolo, Bacolod, Baguio City, Butuan, Cagayan, Calasiao, Cebu, Pacific Mall, Metro Manila, Cebu Pao, Clarin, Cotabato, di ba ang dami? Yung DFA siya na Manila, yun yung pinaka-main branch, pinaka-main office nila. Ay, ang dami diba mga boss? Ang dami-dami. So kung piliin mo lang siya kung saan ka malapit na lugar, para mabilis mo siyang mapuntahan. Ayan, kasi nung ako nagpa-schedule ako, yung pinili ko is ang malapit sa akin is yung DFA Manila Asiana. Ito siya. Ayan. So, sa office name, automatic na yan siya dyan. Nakalagay na siya dyan. Ayan. So, i-next mo lang siya. Ayan. Pag i-next mo yan, ayan. So, mag-a-appear dyan yung date of appointment. Okay? Yung green, ibig sabihin yan, available. Yung pula, not available. So, makikita mo dyan, diba? Ano lang siya, pula lang siya, walang green. So, not available siya. So, mag-next ka lang dito. Ayan, pindutin mo yan. Diba? Ang daming pula. Ayan. Diyos ko, parang relaxyon lang to, no? Kailangan, available ka lagi pag wala kang shot. Pag wala kang shot, mga boss. Ayan. Tapos, magpupula ka. Pag hindi ka na available, kawawa naman. Diba? Okay. So, halimbawa, yung kulay green na yan is 28 and 29 lang ang available dito. So, piliin mo yung 28, click mo lang. So, makikita mo sa baba yung oras naman. Availability ng oras. So, lahat yung mga nasa taas, not available. So, dalawa lang yung availability niya. Yung 14, ano yan? Alas 2. Alas 2 hanggang alas 3. Alas 3 hanggang alas 4 yung available. Halimbawa, ito yung piliin mo. Click mo yung alas 2. Katapos ng pinlik mo yan, pindutin mo yung I'm not a robot. Kasi human tayo mga boss. Ay, human tayo. Ayan, hindi tayo robot. So, i-next mo lang siya. Ayan. Pag next mo, mag-a-appear yung screen. Ayan, ito na yung personal information mo. Ayan, so fill out mo yung mobile number mo. Yung phone number, okay na yan, huwag mo nang lagyan. Yan yung mga, makikita mo yung mga red marks na yun, no?
Yan, yun yung mga kailangan mo talagang lagyan. Okay, so yung mga walang red marks, optional yan. Lagyan mo siya or hindi. Okay. Okay, halimbawa, yung mobile number mo, 1, 2, di ba, magsisimula, 97456 789. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. Diba? Kasi dapat 11, di ba lahat? Pero ano yan, yung may plus na yan, okay na yan. Tapos dapat, meron kang email address. Kung wala ka pang email address, gawa ka muna ng email address. Gmail, mas more better kung mag-Gmail ka. Ayan. Email, halimbawa sa akin. O, diba? Ayan. Kukonfirm mo lang kung ano yung email address mo. Wala. Ayan. Ano ba yun? Ayan. Kung ano yung email address mo dito sa taas, pareho din dapat dito sa confirm. Tapos yung last name mo, anin yun. Ayan. Gamitin ko muna yung pangalan ko na single ako, diba? Sana all single. Tapos, Andaya. Ayan. O, date of birth mo, syempre. Ayan. Yun yung mga date of birth. June 21. 1987 ako. Ayan. So, medyo gurang-gurang na mga boss. Pero okay lang. Maganda pa rin. Okay lang yan. Tapos yung gender mo, of course, male or female. Babae ka ba or lalaki? Dapat female ka. Diba? So, status mo. Ano ba status mo? Married ka ba? Or single? Or widow? Separated? Annulled? O, nagay mo single. O, single ako dito. O, yung birth legitimacy mo. Illegitimate ka or legitimate ako? Legitimate ako. May tatay ako eh. Okay. So, syempre, yung country of birth mo, Philippines. Syempre. Ayan. So, hanapin mo dyan. Meron lahat ng mga, ano dyan, country. Nandito na. Okay? So, hindi ka na mahihirapan. Hanapin mo lang yung country mo. Ayan, Philippines. So, kung Philippines, ilagay mo yung province. Ako kasi, galing ako ng Zamboanga del Norte. Ayan. Tapos, Zamboanga del Norte, ang city at municipality namin is Jose Dalman. Ayan, kung anong city or municipality kasakop, yun ang ilagay mo. Next page na, ayan, makikita mo dito yung parents information mo. Okay, so yung una dito is yung tatay mo. Sinong tatay mo? Yung tatay ko, si Estolano. Ayan. Tapos yung given name niya is Aninion. Yung middle is Dinglasa. Yan yung middle ng... kailangan alamin mo yan kasi napaka-importante yan, yung middle name ng papa mo. Okay? Tapos yung country citizenship, si Philippines, syempre. Then next is your mother's information. Ayan, sa mama mo. Kailangan alam mo rin ang pangalan ng mama mo, pati yung spelling. Kailangan hindi sila magkaiba ng spelling sa birth certificate. Ayan. Kasi pag nagkamali ka dyan, syempre, babalik ka sa DFA. Even name pala, Andaya. Yung maiden pala, ang Patria. Ayan. Apelyido ng nanay ng mama ko. Country citizenship, Philippines. Oh. Katapos nyan, next mo lang siya. Okay? So, anong application type ang gagawin mo ba? Bago ba yan? O magre-renew ka? Or yung nawala ba yung passport mo? So, ito bago. Halimbawa sa mga bago. Ayan, bago sa akin eh. Ayan, tapos, yung basis of Philippine citizenship. Yung ano ba yung proof mo? Siyempre, birth. Kung taga-Pilipinas ka, birth. Election, marriage. Meron din mga ganyan. Okay, kung meron ka ba daw foreign passport na hawak-hawak. O, ako wala. Kung meron, ilagay mo yes. Pero kung wala, ilagay mo no. Contact information. Sino yung taong magiging contact in case of emergency. Ang lagi kong nilalagay talaga dyan is yung pangalan ng ate ko. Yan, tapos yung contact number niya. Halimbawa, yan yun. Diba? Tapos, next niyan, ilalagay yung complete address mo. Okay? Kasi itong complete address na yan, dyan isi-send yung passport mo. Kompleto yung address, walang mali. Kasi baka yung delivery man magkawala-wala, diyan na. Kung wala kayo ng passport, di patay. Mag-apply ka ng panibago. Ayan. Halimbawa, yan yung address ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, East. Tapos city ko, Taguig, ayan, Metro Manila. Province, Metro Manila. Occupation, may occupation ka, lagay mo secretary o secretary occupation mo. Pero kung wala naman, lagay mo in Tapos, sunod, okay na yan, optional naman yung office number tsaka office address mo. Ayan. So, next mo lang siya. Ganyan. So, makikita mo dyan yung lahat ng pinilapan mo kanina. Ayan, di ba? So, i-review mo muna kasi baka may mali ka mga boss. So, kung may mali ka dyan, mali din yung passport mo. Ang passport, ang pinaka-importante sa lahat. Diba? Kasi personal information mo yan. Ayan. Ayan. Pag okay na, ayan, makikita mo dyan sa pinakababa, your selected appointment schedule. Makikita mo yung date, yung time, yung site, kung saan mo siya kukunin. Ayan. So, click mo yung I'm not a robot kasi hindi ka naman robot. Tapos, click mo rin yung I'm aware. Ibig sabihin,
signatured siya na may consent galing sa'yo. Na sa'yo talaga to. Tapos, pag kinlik mo yung confirm na yan, ayan, okay na yung schedule mo. Magsisend sila doon mismo sa email address mo. Doon mo makikita yung confirmation number mo. So, i-click mo yun. Tapos, i-print mo mga boss. Tas, hindi na mag-istorya dahil ka, no? Balik yun lagi. Step 2. Diba? Step 2. La 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 la. Kinonfirm mo na yan. Ibig sabihin, doon ka na dadalhin yan sa pagbabayad. Okay, makikita mo kasi pangalawang step yung pagbabayad. Online na kasi yun. Diba? So, hi, teach. Hi, teach. Yun ka ba pipilian dyan? Dalawa, over the counter or credit or debit. Over the counter, yun naman yung makikita mo din dyan sa screen ng mga 7-Eleven, mga bayan centers, yung mga kanon, Robinsons Mall, yung mga Western Union, yun, pwede yung mga ganon. So, pwede ka magbayad sa mga over-the-counter companies na yan. Okay, sa mga bayad sa it costs 950 pesos. O, yan yung bayad ng passport mo, 950 pesos. Pero, meron yan siyang additional na 50 pesos para doon sa online payment or something like that na services. Ayun sinasabi niya, services. Diba? Yun yung ordinary na pagbayad sa passport. Pero kung gusto mo na yung i-deliver mismo sa bahay mo, syempre, magbabayad sila sa courier. May additional payment din. Yan, so 150 pesos. So kung gusto mo ganun na isi-send lang sa bahay mo, so magbabayad ka, additional 150. So ang babayaran mo doon sa bayad center over the counter or debit card mo is 1,150 pesos. Okay, so yun yung step 2. Step 3. Okay? Yung step 3 naman, yun na yung excuse me. Excuse me. Hihigo pa si Pon. Hihigo pa si Pon. Ano ba yung mga requirements na kailangan bago ka pumunta sa DFA, makuha mo yung passport mo. Kailangan, meron kang birth certificate. Napakahalaga yan. Bawal na yung national statistics ba yun? Na pinakaunang authenticated birth certificate. Ang tinatanggap nila ngayon is yung PSA na, yung PSA ang tawag dyan. Authenticated birth certificate. Yun yung pinaka-importante. Dalhin mo, i-xerox mo na yan, dahil. I-xerox mo na. Tapos, susunod, kung married ka, dalhin mo yung marriage license mo. Diba? Diyan mo may papatunay na yung apelyido mo is doon na talaga sa husband mo. Ayan. So, marriage. Kung authenticated ha, galing sa PSA yan. Kung wala ka pa ma-authenticated, buha ka na sa PSA. Okay, so, pagkatapos, birth certificate, marriage certificate, IDs. Yung mga valid IDs na yan, meron dyan. Kung may SSS ID ka, or UMID ID ka, may GSIS ID ka, yung mga professional IDs, yung mga driver's license, ayan. Nandiyan na lahat sa screen ninyo, makikita nyo na lahat yung mga IDs na kailangan ninyo. Kasi bawal yung mga police IDs or certificates. Bawal yun. Basta meron ka lang isa dyan or dalawa, i-xerox mo na. But more better, meron kang dalawang ID. Okay, so i-xerox mo na yan siya back to back. Step 4 na tayo. Malapit na. Malapit na. Step 4, syempre, personal appearance. Kailangan yon. Bakit? Doon ka pipicturan sa DFA, yung personal appearance mo, syempre yung mukha mo, yung ilalagay doon sa passport book mo. Okay, kailangan yung personal appearance mo. Pumunta kami noon Altea, yung anak ko. Dalawa kami. So, hindi pa kami
ko. Kasi, kailangan mo magbabayad ka, yung mga ganun. So, siguro nagkaroon mga pila-pila. Pipick upin mo siya or kung nagbayad ka ng delivery, ay deliver na lang sa bahay mo yung mga ganun. Panghuli at tips, kailangan pag pumunta ka ng DFA, huwag naman yung masyadong formal na damit. Yung may ano lang, may collar lang, yung mga ganun, may collar, may sleeves. Ayan, hindi naman siya masyadong formal na social na magtutuksido ka doon or whatever, diba? Sobrang naka-opisina ka. Ganun, sobrang. Actually, parang wala nga parang hindi nga color yung damit ko At casual lang talaga, as in na casual lang. Okay? So, pero okay na rin mag-color na rin para sigurado, di ba? Kasi kami ni Althea, alam ko wala akong color noon, walang color yung damit ko. Pero naman, pinictura naman kami. Di ba? Siguro kung nga ang gaganda, okay na. Yan, so bawal earrings. Yan, bawal earrings mga babae. Bawal earrings, pati mga lalaki, bawal earrings. Ayan, kasi pag nagpa-picture ka, dapat ganyan. Ayan. Pagkita yung dalawang tenga. Kita. Ayan. So, formal na ka lang pupunta dyan. Ayan na, tapos na. Bawal ka mag-earrings. Alam ko, kwintas, bawal din kasi yung Althea dati na may siya, scapularyo ba yung tawag doon? Yung may, yung pinatanggal So, bawal yung earrings, bawal yung necklace. Ayan, so, bawal yun. Reminder, ayan, syempre yung pandemic, diba? Kailangan natin na maging safe. Safe tayo. Hindi lang tayo, kapwa din natin. Kailangan maging safe din ang kapwa natin, hindi lang yung sarili natin. Okay, so kailangan mag-wear ka ng mask. Ayan, mask. Ayan, para tumalsik yung mga laway mo. Ayan, para hindi tumalsik yung mga laway. Ayan, kailangan mag-mask. Ayan. Sunod, social distancing. Kasi napakahalaga yan. Wag kang, oh my God, makipagsiksikan. Kahit boyfriend pa yan. Huwag yung mga boyfriend o mga asawa. Yan. Pero kung ibang tao ba, so social distancing, dapat laging malinis. Yan. Kung may mga kailangan sa bag, meron ka ring mga tissue or hand sanitizer, alcohol, kailangan yan. Diba? Just in case, diba? Mas mabuti na yung safe ka kaysa, diba? Later on, malaman mo may sakit ka na, COVID, diba? So, napakahirap. Wala tayo. Pera. Kailangan. Pag nagkasakit ka, may pera ka. Tama. Ayan. So, stay safe. Meron kayong natutunan dun sa proseso ng pagkuha ng passport ng una. Saan man yan, kailangan mo ng passport. Yan yung pinakaunang step mo na gagawin. Ayan, so yun lang for today. Thank you so much for watching to my channel. Oh my God, bagong-bago pa talaga yung channel mo na to. Ilan lang yung mga subscribers. So, I hope and pray naman na dadadami yan. Tama? Okay. Go lang. Go. Okay, so thank you. See you on my next vlog. Bye-bye. Kasi, fiancé visa. Q1 visa or fiancé visa. Yun yung tawag dyan. Yun yung sunod natin na pag-uusapan.